Magandang hapon mga kapuso, narito na po tayo sa episode 66 ng Magandang Dilag, araw ng Martes, September 26, 2023. Umiiyak nga tong si Blair no kasi nga hindi niya talaga matanggap yung mga sinasabi sa kanya ni Jared. Samantalang sabi nga ni Jared, hindi mo ba naiintindihan Blair? Ipapaalala ko lang sa'yo, mahal ko si Greta, siya ang mahal ko, siya ang babaeng gusto kong makasama. Kaya wala nang kasal na magaganap, wala nang kasal na mangyayari. Ngunit bago umalis si Blair no talagang iniwan niya yung sumpa niya. Sabi niya, eto lang ang masasabi ko sa iyo Jared, talagang sisirain ko ang buhay niyang Greta na yan. Dahil hindi talaga ako makapaniwala na pinagpalit mo sa akin sa isang Greta bilang na yan. Tapos tinulak niya si Jared no dahil nga sobrang sama ng loob niya. Samantalang kung si Greta kasama itong si Attorney Eric, pinuntahan nga nila yung venue ng kasal at talagang hawak-hawak pa niya mismo yung bouquet ng bulaklak, yung pangbato ng bride no mismo sa kanya mga bridesmaid. Sabi nung lalaki nagwawalis doon yung janitor, ma'am, isa po ba kayo sa mga guests? Hindi po kasi natuloy yung kasal sabi naman ni Greta no. Yes, isa ako sa mga guests at ako ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng kaguluhan dito, kung bakit nasira ang kasal ng bride. Kaya merong isang bride na umuwing luhaan. So nawirduhan yung janitor at umalis na nga. Sabi naman ni Eric, Greta, bakit kinakailangan pa natin pumunta dito? Sabi naman ni Greta no, syempre naman kailangan kong i-moment lahat ng mga pangyayaring ito no. Dahil sa akin, kaya nasira ang kasal ni na Jared sa ni Blair. Kaya dapat lang na magpakasaya ako, no? Kailangan natin itong i-celebrate. Kailangan talaga mag-moment ako dito. Dahil dito sa lugar na to, dito naganap ang nasirang kasal. Sabi niya, no? Kaya talagang tuwan-tuwa talaga to si Greta dahil nga sa mga nangyari. Dahil sa wakas, talagang nasira na nga niya ng tuluyan yung relasyon ni na Blair sa ni Jared. So, ginagis niya no, sa sahig yung bulaklak at pinapak-tapakan niya ito at sinipa niya, di ba? So, hindi talaga siya magpapatalo kay Blair. Ngayon, pinagtatawanan niya, di ba? Samantalang dati, dinuturo-turo lang siya, inuutos-utusan lamang siya. Tapos, binungod-gud siya sa may cake. Ngayon, pagkakataon niya na para makapagiganti. Noong pag-uwi niya, niyakap siya ng nanay niya, sabi niya, anak, mabuti naman at okay ka lang. Wala bang masakit sa'yo? Opo, Nay, wala pong masakit sa akin. Sus, papaano? Meron kasing knight in shining armor na nag-aalaga sa kanya. Oo nga, niligtas ka rin ng Jared na yon. Sabi naman ni Sophia, no? Coincidence lamang ba to? Gigi, o sinadya mo talaga yung pagkakaroon ng sunog? Sabi naman ni Gigi, no? Siyempre po, tita, hindi po nangyari yun ng basta-basta, no? Saka ayokong matusta kaming dalawa ni Blair na hindi man ako nakakapagigante. Siyempre nangyari yun. Umaayon sa akin ng ang pangyayari, ang destiny, kumbaga, 'di ba? So sabi naman ito ni Attorney Eric, so dahil nga sa kagagawan mo, nakapaghiganti ka nga kay Blair, pero ginawan mo siya ng dahilan para lalong sumama ang loob niya sa'yo, para lalo siyang maghiganti sa'yo. So yun, pinag nila, no? Nag-alala nga sila dahil nga sinabi nga ni Attorney Eric. Samantala, ito na nga si Nurse Angie, nakuha na nga, napasa kami na nga ni Mayor Magnus. Sabi niya, alam mo kung bakit nandito ka, kasi traitor ka. Tinatraitor mo ko. Binabayaran kita ng malaki, pero ang ginawa mo, imbis na lasunin mo si Gigi, pinakawalan mo siya. Sabihin mo sa akin, nasan si Gigi? Sabi ni Angie, no, hindi ko po talaga alam, Mayor. Meron pong taong pumunta doon. Madam po siya. Sino yung madam na yon, ha? Hindi ko po siya kilala. Hindi po siya nagpakilala sa akin. Basta siya po ang dahilan kung bakit po nakaalpas si Gigi. Pinakawalan po niya si Gigi. Siya po yung nagbayad sa akin, Mayor. Wala na po akong iba pang nalalaman. Nagsasabi po ako ng totoo. Sabi niya, no? Sabi niya, ngayon sabihin mo sa akin, sino yung tumutulong kay Gigi? Isa po siyang matanda. Madam na madam ang itsura niya. Mukha po talaga siyang mayaman. Maikli po yung buhok niya, tapos malumani po magsalita. Kailan po yung impormasyon na nalalaman ko, Mayor? Babarilin na nga siya ni Mayor, ngunit pinigilan siya ng tauhan niya kasi nga ayaw madungisan ng dugo yung mga kamay ni Mayor Magnus, kaya yung tauhan niya mismo ang bumaril kay Angie. Samantala nagwawala si Blair. Sabi niya, no, hindi ako makakapayag na ganun-ganun na lang. Talagang pinapangako ko, nasisirain ko ang buhay niyang Greta na yan. So sabi niya, no, sabi ni Allison, huwag ka nang magwala, Blair, masusugatan ka lang sabi naman ni Riley, no. Ano ka ba?
ginagawa nga yun ni Blair para mailabas yung galit niya, eh. Sabi naman ni ni Blair, "Pwede ba kung mag-away kayo, wag dito. Dapat nga ako yung may karapatan na sumigaw, eh, kasi ako yung nasasaktan, ako yung may karapatang magalit. Kung gusto niyo mag-away, awayin niyo si Greta over me. At please lang Allison, pwede ba tapusin mo na yung kontrata mo, kumalas ka na sa Bellatrix at sirain mo yung mga gawa ni Greta, yung mga damit niya. At ikaw naman Riley, gumawa ka ng press, kumuha ka ng media, ibalita mo yung tungkol sa mga babaeng naninira ng relasyon." Sabi naman ni Riley, no, "Hindi ko naman po pwedeng gawin yan, Blair, kasi makaka-apekto ito sa campaign rally ni Magnus." Sabi naman ni Allison, no, "At hindi ko rin magagawa yun basta-basta na kumalas sa kontrata ni Greta." Sabi naman ni Blair, no, "Mga kaibigan ko ba talaga kayo? Imbis na makatulong kayo, mas kinakampihan nyo pa si Greta. Umalis na nga kayo." Pinaladkad niya tinulak niya sina Allison sa si Riley. Samantalang to si Sophia tuwan-tuwa dahil nga nakapaghiganti na nga sila kay Blair, kaya nilagyan niya na ng X yung litrato nito ni Blair. Kaya sabi niya, sa pagkakataong ito, yung Illusorio Brothers na ang next nating target. Sabi naman ni Greta, "Sino po sa kanilang dalawa ang uunahin natin?" Sabi ni Sophia, no. Siyempre, save the best for last yung pinakamatindi. So, iuhuli natin si Magnus. Ang next target natin ay walang iba kundi si Jared. Di ba in love na in love siya sa'yo? So, gagawin mo ang lahat para masira siya. Papaibigin mo siya. Kung anong ginawa niya sa'yo dati, yun din ang gagawin mo, ibabalik mo lang yun sa kanya. O sabi naman ni Greta, no, "Alam mo, Tita Sophia, kung si Greta pwede pang mailab kay Jared, pero si Gigi, no, sabi niya, "No way, hindi mangyayari yun." Tapos kinuha niya yung picture ni Jared. Samantalang itong si Attorney Eric, kinausap nga ni Greta, sabi niya, "Wag ka na munang umuwi. Magpa-party-party tayo ngayon." Sabi naman ni Attorney Eric, "Meron pa ako appointment bukas at maaga." "Sige na, Attorney, karapatan natin magsaya ngayon, no? Kasi noong mga panahon na nakuha nila yung mga pera ko, yung kayamanan ko, manigurado nag-party-party rin sila, no? Ngayon, karapatan naman natin na magsaya at namnamin natin yung tagumpay kasi nagtagumpay tayo sa mga plano natin." Tapos sabi naman ni Attorney Eric, "No, sige, hindi na ako tatanggi, pero malakas ako uminom, ha." Yun pala, siya pa yung knockout, siya pa yung unang nakatulog. Sabi naman ni Greta, "Ay nako, sino pa itong malakas maghamon?" Tapos siya naman para ito unang tutumba. Pati naman tong beshi ko, malapit na rin lumipad. Sabi naman ng beshi niya, "Nako beshi, ako pa. Kayang-kaya ko pa tumungga na isang bote, no? Sige, ubusin natin to, laklakan natin to." So yun na nga, ginigising ni Greta si Attorney. Sabi ni Donna, "Iwan na kita dyan, beshi, ah. Sige na, kaya mo na yan. Malaki ka na, eh. Bahala ka na." Umalis na si Donna. Samantalang naiwan tong si Greta sa si Attorney Eric. Meron dala-dala nga maliit na batya itong si Greta at meron siyang dalang tuwalya with warm water. Pinunasan niya to, sabi niya, "Attorney, ha, pasensya ka na, pero wala tong mali siya." Tinanggal niya, inunbutton yung dalawang botones sa may polo ni Attorney Eric para nga naman makahinga ito na maayos. At pinunasan niya ang dibdib nito pati ang pisngi. So habang pinupunasan niya, naalala niya yung araw na nasa ospital siya, yung dinala siya ni Jared na nag-confess ito ng feelings. So ang paningin ni Greta kay Attorney Eric ay si Jared. So hanggang ngayon, in lababo pa rin siya. In love pa rin siya kay Jared, magpasa hanggang ngayon. Sabi nga niya, no, "Alam mo, mahal pa rin kita, pero hindi muna sa ngayon, ha. Pwede kitang mahalin pero saka na. O baka next year." Sabi niya. Kumbaga, i-reserve muna ni Greta yung pagmamahal niya kay Jared. Kasi hindi naman basta-basta mawawala yung pag-ibig niya kay Jared, eh. Mahal pa rin niya talaga si Jared, yun ang totoo. Samantala, kinabukasan, nagkita yung dalawang lalaki manliligaw ni Greta sa may Bellatrix. So, sabi ni Attorney Eric, "Wrong timing ka. Anong ginagawa mo rito?" Sabi naman ni "Baka napadpad ka or naligaw ka lang. Doon ka sa Capsule X sa business mo." Sabi ni Jared, no, "Hindi, talaga nagpunta talaga ako dito. Yayayain ko si Greta na mag-lunch kaming dalawa." Sabi naman ni Attorney Eric, no, "Huli ka na kasi meron kaming appointment meeting ni Greta." Sabi naman ni Greta, no, "Jared, pwede sumama ako sa'yo. Attorney, pwede pagpaliban na lang natin yung appointment natin." Sabi ni Attorney, no, "Greta, kinancel ko lahat ng meetings ko over you.
Sige na, Attorney Eric, ipagpaliban na lang natin sa ibang araw. Napag-usapan na kasi namin 'to ni Jared. So nung pag-alis nila ng Bellatrix, nandoon pala si Blair at talagang nakakagulat kasi nagsuot ng itim, 'di ba? So kung hindi pa nasaktan si Blair, hindi siya magsusuot ng black. So black means paghihiganti. At nag-ano na nga sila, nag-dinner na nga sila. Sabi ni Greta, maraming salamat sa pag-save mo sa akin na pati ba naman ngayon, nililibre mo pa ako. Kaya ako sumama sa'yo kasi ito na yung way ng pasasalamat ko sa'yo. Sabi naman ni Jared, no, alam mo Greta, totoo yung feelings ko sa'yo. Mahal na mahal na mahal talaga kita. Ngayon ko lang talaga to naramdaman sa isang babae. Hindi ko to naramdaman kay Blair. So nung paglingon ni Greta, nakita niya sumisilip si Blair na nakabelo. Nakaitim at nakasuot ng belo. Sabi niya, tinan mo Jared, si Blair ba yun? Alam mo nakasuot siya ng purong itim eh. Nagtatago siya doon sa may semento, tapos nakasuot pa siya ng belo. May pa-belo-belo effect pa siya. Yung tipong pang horror, natawa ko dito eh. So biglang lumapit si Jared, sabi niya, talaga? Oo, sipatin mo doon. Noong paglabas ni Jared, nakita niya merong nagulog ng belo na kulay itim. Yung belo mismo ay galing kay Blair. So ito na nga, naglalakad na nga sila, sabi ni Jared. Ba't parang tahimik ka, Greta, kanina pa? Hindi mo ba nagustuhan yung food? Sabi ni Greta. Hindi no, kanina ko pa nga nagugustuhan yun eh. At saka masaya naman yung gabi ko. Ang di lang talaga mawala sa isip ko, yung mga marami pang palabas-labas effect nito ni Blair. Marami pa siyang mga pakulong ganun. May pasot-sot pa siya ng itim na belo. Sabi naman ni Jared, no, alam mo, hindi yan talaga si Blair. Maghihiganti talaga siya hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya. Pero wag ka mag-alala. Poprotektahan kita, ako bahala sa'yo. Tara na, alis na tayo. Ngayon, pag bubuksan na nga ni Jared yung kotse ni Greta, nakita niya may vandalism, may vandalize, at ang nakalagay, malandi ng taon. Nagulat talaga si Greta dahil binandalize mismo, binabo yung red car niya. So dito na po nagtatapos ang review Enrica para sa araw na to mga kapuso. Bukas sa araw ng Miyerkules, September 27, episode 67 na tayo mga kapuso. Patuloy na talagang nililigawan ni Jared itong si Greta at humihiling siya ng good night kiss or goodbye kiss kasi hindi pa raw niya ito nahalikan ever since. So nagre-request siya ng halik. Dito natin naabangan kung meron bang halikan na magaganap lips to lips at nakita ito ni Attorney Eric kaya merong mamumuong selosan sa araw na to. Samantala nakatunog na itong si Mayor Magnus na ang tinutukoy ni Angie walang iba kundi si Sofia Robles kaya pinuntahan niya ito. Sabi niya, pinagmerienda ko muna lahat ng mga staff mo kasi meron akong meeting para sa'yo. No? Ano kaya yung pag-uusapan nila? Pero syempre alam na natin yun. Yung tungkol ito kung tinatago ba talaga ni Sofia Robles si Gigi o hindi. So mapapahamak itong si Sofia, delikado lagay niya rito. Dahil pinuntahan siya ni Magnus sa kanyang business, sa kanyang company. So ito yung mga dapat natin pakatutukan bukas mga kapuso. Kaya wag natin itong palalagpasin. Dito lamang sa Magandang Dilag at dito na po nagtatapos ang review Enrica para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa akin channel kapuso, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes na Magandang Dilag and other GMA shows tulad nito. Happy viewing, maraming salamat sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.